mga maling pag-unawa, maling kuro-kuro, maling pananaw at mga pag-aalinlangan. To the first of the two World Trade Centers. 5 beses na sila الأربع يتسابقن في معاملة سامح ويطلبن Bibigyang linaw at kasagutan ng mga mangangaral ng Islam. Ito ang Ikaw at ang Islam. Pwedeng magtanong, bakit kayong mga Muslim nag-aasawa ng marami? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Sa lahat po ng tagapanood ng Ikaw at ang Islam, sa kapatirang Muslim, ang aking pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa lahat po ng mga kababayan na wala pa po sa pananampalatayang Islam, magandang araw po sa inyo, at ako po ay nag-aanyaya na subaybayan at panoorin po ang programang Ikaw at ang Islam ng Islam in Focus Production. Ang layunin po ng programang ito ay upang mabigyan linaw ang napakaraming misconception o maling pagkaunawa pahinggil sa pananampalatayang Islam. Kaya po kami ay nagtipon ng mga katanungan ng ating mga kababayang hindi po Muslim upang nang sa ganon, mabigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng programang ito na masagot po ang mga misconception na ito. At bilang katanungan po para sa episode na ito, ang sasagutin natin ay ang tanong na bakit ba ang mga Muslim ay nag-aasawa ng marami? Maituturing na ang tanong na ito ay kabilang sa palaging itinatanong sa mga Muslim, sa mga symposium, lectures, at maging sa internet. At talaga namang masasabi nating misconception ito sapagkat dahil sa katanungan na ito ay mali nila nakikilala ang kanilang mga kababayang Muslim. Kaya bigyan natin ng pagkakataon na mapag-aralan ang mga bagay na may kinalaman dito. Pagka minsan tinatanong din ito ng ating mga kababayan na bakit ba pinahihintulutan sa Islam ang polygamy. So ginagamit nila ang salitang polygamy. So balit sa katotohanan, ang pinakatamang gamitin ay ang salitang polygyny sa English. Sapagkat ang polygamy, ang kahulugan nito ay ang pag-aasawa ng marami, mapababae man o lalaki ang mag-aasawa. Samantalang ang polygyny ay ang pag-aasawa lamang ng lalaki ng higit sa isa. At ang polyandry naman ay ang pag-aasawa ng babae ng higit sa isa. So, sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahulugan ng mga salitang ito, ipinababatid natin na sa pananampalatayang Islam, ang pinahihintulutan lang mag-asawa ng higit sa isa ay ang mga kalalakihan. At kung bakit hindi pinahihintulot sa kababaihan at sinasabi ng iba na ito daw ay kawalan ng katarungan para sa mga kababaihan, ay siya po nating bibigyan din ng linaw mamaya sa huling bahagi po ng ating pagsagot. At bilang pagpauna, bakit nga ba pinahihintulutan sa Islam ang mga kalalakihan mag-asawa ng marami? Pag sinabing marami, hanggang ilan po? Ang sinasabi po sa banal na Quran ay hanggang 4. Kung lalagpas sa 4, labag na po ito sa pagpapahintulot ng tagapagbigay ng batas na si Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang paunang tugon po sa katanungan na ito, nais ko munang bigyan ng linaw na sa pananampalatayang Islam, sino ba ang maaaring sumagot? Paano ba ang paraan ng pagsagot?
Kaya po sa pananampalatayang Islam, dapat maunawaan natin na mayroong mga pinagkukuhaan ng sagot na kung saan yun ang batas na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang pangunahing pinagkukuhaan ng mga Muslim ng kanilang pagbabatas, sapagkat po ang pananampalatayang Islam ay hindi basta reliyon na sinasagawa ng isang tao ng isang araw sa isang linggo niyang pamumuhay. Hindi po. Sinasaklaw po ng Islam ang lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao. Yan po. So ang dalawang pinagkukuhaan, pangunahing pinagkukuhaan ng mga Muslim ng kanilang pagbabatas sa kanilang buhay ay ang banal na Quran at Sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag sinabing Sunnah, kaparaanan, tradisyon, katuruan, kasanayan ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. So kung ang Muslim may bawal sa kanya, sapagkat natagpuan sa Quran at sa kasanayan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung meron naman pinag-utos sa kanya, ito'y sapagkat natagpuan sa salita ni Allah, sa banal na Quran at sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa makatuwid, anong sinasabi ng banal na Quran patungkol sa pag-aasawa ng mga lalaking Muslim ng higit sa isa? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa in khiftum an la ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Ang ibig sabihin po nito sa ating wika, sa wikang Pilipino, at kung kayo ay nangangamba na hindi kayo magiging makatarungan sa mga ulila, ay mag-asawa kayo mula sa mga kababaihang nagugustuhan ninyo ng 2, 3, at 4. Subalit, kung nangangamba kayo na hindi nyo ito mabibigyan ng katarungan, fawahida, ay mag-asawa lamang kayo ng isa. Kaya sabi ng ating ibang mga scholar, ang utos sa mga Muslim ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mag-asawa ng ang mga lalaki ng isa. Fawahida, sapagkat yun yung utos. Subalit kung merong sitwasyon, kung mapapansin natin, ang talata sa banal na Quran nagsimula sa pangamba. Kung kayo ay nangangamba na hindi nyo kaya maging makatarungan sa ulila at may binanggit na ulila, ibig sabihin merong nangyayari sa loob ng talata sa banal na Quran. Dito po papasok yung tinatawag natin kaninang sunnah o kasanayan na hango sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat hindi po lahat ng tao ay pwedeng magbukas ng Quran at sila ang magbibigay ng paliwanag dito. Ang nagpaliwanag po sa banal na Quran, ang unang-una ay ang sugo ni Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbasa sa talambuhay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mauunawaan natin ang kahulugan sa talata sa banal na Quran. So nung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay nangangamba na hindi nyo kaya maging makatarungan sa mga ulila, may binanggit na ulila sapagkat ang talata sa banal na Quran na ito ay ipinahayag ni Allah pagkatapos ng isang digmaan na naganap sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa panahon na yon, maraming mga Muslim na sumama sa digmaan, mga kalalakihang Muslim, ang mga nangamatay. Ito matatagpuan natin sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangamatay sila. At para maunawaan natin ng husto, ang kapatiran sa pananampalatayang Islam noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dapat maging ganito rin hanggang ngayon, kaya panawagan ito sa mga kapatirang Muslim, na ang kapatiran ay sadyang napakalakas. Na meron silang mga katwiran na hindi mo pwedeng mapahamak o mapatay ang aking kapatid maliban dumaan ka sa ibabaw ng aking bangkay. So yung mga Muslim, nung sila ay nagpuntahan sa digmaan, maraming mga Muslim na nangamatay, mga kalalakihang Muslim. At nang bumalik sila sa kanilang bayan, sa Madina, sa bayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa maraming mga nangamatay na kalalakihan sa digmaan, dito ay maraming nabiyuda, na wala ng asawang lalaki. At dahil sa napakalakas ng kapatiran ng mga Muslim sa isa't isa, hindi kayang matiis ng isang lalaking Muslim na yung kapatid niya
naiwan yung pamilya at walang mag-aarugang lalaki. Kapagkat hindi yan maaaring sadyang mahirap yan para sa babae at sa mga anak. So ito, kung titingnan natin, merong sinusolusyonan ang pananampalatayang Islam sa bagantong pagkakataon o sitwasyon. Sapagkat kung wala itong tamang sistema, makikitaan natin to ng napakaraming pagkakamali. Katulad ng nagaganap ngayon. Tagapanood, hindi marapat sa Islam na ang isang lalaki ay bumibisita sa isang babae nang wala silang tamang ugnayan. Opo. So kung yung isang lalaki ay gusto niyang tulungan yung mga anak na naulila, dito ipinababa itong talata sa banal na Quran. Kung gusto mo maging makatarungan sa mga batang naulila at para naman dun sa mga nanay, sa mga kababaihan na nawalan ng asawa ay hindi pa katapusan ng kanilang pamumuhay at pwede pa silang magsimula sa pamamagitan ng pag-aasawa muli ng mga lalaking ito sa mga babaeng nangamatay yung kanilang asawa sa digmaan. Sa ganyang paraan, matutulungan ng husto ng mga Muslim yung anak ng kanilang mga kapatid na nawalan ng ama. At maraming nagsasabi bakit kailangan pa pakasalan yung babae samantalang ang gustong tulungan ay ang mga bata. Sa pinansyal, maaring tama ang kanilang salita. Pwede nating tulungan ang mga ulila nang hindi natin pinapakasalan ang kanilang mga nanay. Subalit ang pinakamalaking katanungan dito, ano nga ba ang talagang nawala sa mga batang ito? Alam natin at dapat batid natin na hindi lahat kayang tugunan ng pinansyal. Ang tunay na nawala sa mga batang ito ay ang ama, ang aruga ng isang malaking bahagi sa loob ng tahanan. Opo, at yan po ay ang pagkakaroon ng tatay. Kaya itong talata na ito sa banal na Quran ay rekomendasyon. Ayan po. Kaya sabi ng ating mga ulama, ang pag-aasawa ng Muslim ng higit sa isa ay hindi lisensya na dapat niyang abusuhin. Hindi pribilehiyo na dapat niyang paglaruan. Bagkus, solusyon po ito sa umiral na problema na ang solusyon ay ang pakasalan ang nanay ng mga nangaulilang batang ito. Sapagkat sa side naman ng mga kababaihan, sa side ng kababaihan ay magiging mahirap na para sa kanila na mapangasawang uli ng mga lalaking wala pang asawa. At yan po ay normal na malalagay sa isipan ng bawat tao. Subalit kung ang nagrekomenda ay ang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyak po na ito yung pinakamagandang solusyon. At idagdag na hindi po ito kawalan ng katarungan. Tandaan natin sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagbibigay ng batas sa kanyang nilikha. Sa kanyang nilikha. So kung si Allah subhanahu wa ta'ala nag-utos sa kanyang nilikha, siya ang higit na nakakaalam ng makakabuti o makakasama sa kanyang nilikha. Kaya paalala ito sa mga kababaihan na ito ay tinuturing natin kabilang sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya dapat hindi ito malitingnan ng bawat tao. Awa ni Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niyang batas na ang lalaki ay may kakayahang mag-asawa ng higit sa isa. At para sa kababaihan, ang tunay na katarungan ay ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung matatandaan natin, sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, para sa babae lang, pag ginawa ng babae ang apat na bagay na ito, mamimili siya kung saang pintuan ng paraiso nais niyang pumasok. Ano po yun? Ida salla khamsaha. Pinagdasalan niya yung 5 pagdarasal niya. Salah. Wasamat syahraha. Nag-ayuno siya sa buwan ng Ramadan. At inalagaan niya yung kanyang pagkababae. At naging masunurin siya sa kanyang asawa. 4 lang na bagay na hindi po binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalalakihan ay mamimili siya ng pintuan sa paraiso kung saan niya nais pumasok. Ito ang pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbibigay siya sa kanyang nilikha ng nararapat na aayon sa kanyang nilikha at hindi naman niya, at ganun din nagbabawi siya o nagbibigay siya sa iba pa kanyang nilikha.
Sa isa pang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, nagtanong yung isang sahaba, kompanyo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi, "Ya Rasulullah, sino po ang dapat kong pakisamahan dito sa mundo o dapat kong mahalin?" Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nanay mo." Kasunod po, sino? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nanay mo." Hanggang makatatlong beses tinanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Nanay mo." At pang-apat, sabi niya, "Ang tatay mo." Ito ay espesyal na naman na batas ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kababaihan. Kaya hindi dapat natin tingnan na sa pananampalatayang Islam, ang mga kababaihan ay nawawalan ng katarungan. Ayan po. At marami pang mga sinasabi ang ating scholar kung titingnan natin ang Biblia, sapagkat sa Biblia ay meron ding mga pagbabatas na mahahango natin mula sa mga kasaysayan ng propeta. Ito sabi ng ibang mga scholar natin, matatagpuan din natin doon na ang mga propeta ay nag-asawa ng higit sa isa. Kaya tinuturing natin na ito ay, ang batas na ito ay awa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kababaihan, sapagkat sabi ng mga scholar na regulate mula sa pag-aasawa ng napakarami ay ginawang 4 sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito po at naway nagkaroon ng linaw po ang katanungan na ating binibigyan ng tugon sa pagkakataon na ito, at kami po ay nagpapatuloy na anyayahan kayo na subaybayan pa ang napakaraming mga tanong po dito po sa programang Ikaw at ang Islam para magbigay ng linaw sa mga misconception po, lalo na po sa mga kababayan nating wala pa po sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat po at magandang araw po ulit sa inyong lahat at sa mga kapatirang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.